Magandang araw po ulit sa ating mga ka-Health Matters. Muli ako po inyong Doktong at pag-uusapan po natin ngayon na isang health topic na siguradong makakapagpabago na inyong mga pananaw sa inyong mga simpleng sugat o pasa. Dahil para sa ilang Pilipino, ito ay pwede maging life and death situation. Alam niyo po ba na may kondisyon na kung saan ang simpleng galos ay pwede magdulot ng matinding problema? Huwag kayong bibitaw ha, tuloy-tuloy lang po natin itong panunod dahil magugulat po kayo, libo-libong Pilipino pa lang may tahimik na lumalaban sa kondisyong ito araw-araw. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa hemophilia, isang rare pero seryosong bleeding disorder po ito. At kasama po natin ngayon ang isa po nating kaibigan, isang dalubhasa, isang expert sa larangan po ng pediatric hematology and pediatric oncology. Aking friend, Dr. Sabrina Villanueva. Doc Sab, isang pediatric hematologist at advocate din po siya para sa mas maayos na hemophilia dito po sa ating syudad, dito sa ating rehiyon, syempre dito po sa Pilipinas. Doc Sab, welcome po sa Health Matters. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat, Dr. Tong. Excited akong mapag-usapan natin ito kasi madalas hindi naiintindihan ng hemophilia. Pero malaki talagang epekto nito sa mga pamilyang Pilipino. Okay. Doc Sab, para naman sa ating mga viewers, na hindi pa familiar, sabi mo nga hindi nakakaintindi nitong hemophilia. Ano nga ba itong hemophilia? Ang hemophilia ay isang genetic disorder kung saan kulang ang mga clotting factors, mga proteinang tumutulong para tumigil ang pagdurugo. Kapag kulang ang factor 8 or factor 9, hindi agad tumitigil ang pagdurugo. Kaya yung simpleng lagnat-lagnat, pasa, para sa mga karamihan, pwedeng magdulot ng matagal na pagdurugo, pananakit ng kasukasuan, or minsan, delikadong internal bleeding. Ayon sa mga pag-aaral, may dalawang pangunahing uri. So, you have your hemophilia A, yun ang kulang sa factor 8, at ang hemophilia B, yan ang kulang sa factor 9. Ang hemophilia, ang mas nakikita natin dito sa Pilipinas. So, 8 sa 8 o 8 out of 10 of cases, hemophilia A ang nakikita natin here in the Philippines. Okay, parang narinig po, Doc Sab, puro bleeding disorder, pero medyo nakakatakot po yan. Ano naman yung mga risk factors? Sino ba ang tinatamaan ng mga hemophilia na to? No, pinakamalaking risk factor ay ang pagkakaroon ng family history ng hemophilia. Dahil ito nga ay X-linked or genetic. X-linked genetic disorder. Ang ibig sabihin, madalas itong nakukuha ng mga lalaki mula sa kanilang ina na may carrier na faulty gene. Kung malalam, di ba, meron yung sa Europe si Queen Victoria, halos na ipasa niya lahat sa kanyang family ang disorder na ito. Yes, so may mga kaso rin naman na spontaneously na nangyayari. Kahit wala kang family history, it can happen. Bukod dito, hindi lamang lalaki ang maaaring magkaroon ng hemophilia, pwede rin ang babae. And it's also genetic. Okay, Doc Sab, after knowing these risk factors, ano naman po yung mga simptomas na dapat bantayan natin mga viewers? Sa mga viewers natin or sa tingin sa pamilya nyo ay may risk factor kayo for hemophilia, ang mga karaniwang sintomas ay matagal na pagdurugo. Kahit sa maliit na sugat, konting sugat lang, ang tagal huminto. So, suspicious for hemophilia. Malalim na pasa or malaking pasa kahit na walang malinaw na dahilan. Halimbawa, hindi naman natamaan yung bata, tapos namamaga ang siko, namamaga ang knees, or namamaga ang ankle, lalo na sa mga bata nagsisimula pa lang maglakad, mapapansin nyo yan. Tapos, yun nga yung pananakit ng at pamamagaan ng kasukasuan. We call that hemarthrosis. So, pag sinabi mong hemarthrosis, this is yung parang pang-clinch mo na ng diagnosis. May madalas mag-bleed, konting sugat, nagdudugo, tapos may mga pasa-pasa sa joints nga. Hemarthrosis yan. So, pwedeng hemophilia or kaya may dugo sa ihi or dumi. Sa malalang kaso, may mga spontaneous bleeding. Ito yung kinakatakot namin for hemophilia patients, especially pag ang factor level nila is less than 1%. Ito, kahit walang gawin kahit nag-iingat ang pasyente, pwede nilang mag-intracranial bleed. Nakakatakot po yun. Tsaka may mga bleeding dito sa abdomen, yung iliopsoas bleed. Those are emergencies for us.
So, life-threatening ang ganong pangyayari pag may bleed sa utak tsaka dito sa may loob ng abdomen. Ayon sa isang pag-aaral na inilatha ng Philippine Council for Health Research and Development, maraming mga pasyente ang hindi agad nakikita o na-delayed diagnosis kasi nga hindi nga aware ang marami sa atin na ito pala ay delikadong sakit. So, pag hindi aware ang family, hindi aware ang nakakakitang doktor, pwedeng ma-delay yung diagnosis. At sa delay ng diagnosis, pwedeng may mangyaring hindi natin gusto o yung life-threatening. Mga simptomas, Doc, sa Yes. nakakatakot. Pag sinabi po natin matagal na pagdurugo, may ilang seconds ba yan o ilang minutes para masabi nating matagal ang bleeding? Okay. Sa hemophilia, hindi natin problema ang parang platelet ang tawag namin dun. We don't have problem dun sa primary hemostasis. Ano po ba yung primary hemostasis? Ito yun, pag nasugat tayo, pupunta si platelet para isa-stop niya yung bleeding. Si hemophilia, ang problema natin dun ay yung para tumagal yung clot. Gumagawa ang mga hemophilia patients ng clot pero hindi ganon kalakas. Kaya pwedeng mag-rebleed. So, depende yun. Meron po yung iba talagang hindi na po kasi ginagamit ang clotting time saka bleeding time to say that you have hemophilia. We have better tests ngayon, yung assay to say na if it's deranged or not, or if you have hemophilia or not. But more than dapat mga 1 minute nga Kasi 'di ba pag ipipress mo, dapat Dapat tumigil na mag-stop. siya Yes. right away. Pero pag with pressure alone and it doesn't stop, dapat may pumunta sa doktor na at mag-seek ng expertise ng maybe a hematologist. Tama. Maraming ganyan simptomas, hindi tayo aware. Meron na palang problema. So imagine, Yeah. bawat bagsak or nasugat lang yung bata, tulad na banggit ni Doc Sab, yung siko o tuhod, may pasa na pala. So dapat tignan naman natin, kabahan tayo agad. So para sa mga pamilyang may hemophilia, everyday po nilang challenge po ito. So Doc Sab, ano na po ang pinakamatinding hamon ng mga hinaharap ng mga pamilyang Pilipino ngayon? Marami kang pasyenteng may hemophilia, ano yung mga challenges na hinaharap nila ngayon? Number 1, diagnosis. Maraming ospital, lalo na sa mga probinsya na walang sapat na laboratory facilities to diagnose. Hindi lang diagnosis, we have kulang ho tayo sa doktor, tsaka yung manpower and yung infrastructure, yung labs para masabing may hemophilia ang isang pasyente. Hindi enough yung complete blood count, Doc Yes, Sab. hindi enough. Hindi Kasi enough. beyond that pa yung ating diagnosis. Kailangan mo ng specialized na blood test. Gaya ng minention ko po kanina, yun yung factor 8 and factor 9. Ang ginagawa ko kasi namin, if there's a history of bleeding, syempre you do your history and physical examination muna para makita mo kung anong blood test talaga ang dapat gawin. So, it doesn't stop with your common na CBC and platelet. Pag may bleeding, dinadagdagan ng prothrombin time and partial prothrombin time, PTT. Pag may derangement po dun sa second na test, yung PT-PTT, that's the time na you do your factor 8 and 9. And there are may ibang hospital na hindi siya available. Maliban doon sa mga... So, pag na-diagnose na natin, kuwari, alam na natin na, may hemophilia pala itong bata, kulang naman tayo sa treatment. Kasi nga, ang factor, concentrates ay mahal. Tas hindi siya palaging available. Ang ginagawa natin sa Pilipinas, tayo ay recipient of the factors from the World Federation of Hemophilia. Usually, donation po yan, Doktong. Donation. So, pag hindi ho tayo nabigyan ng factor, wala hong nakakarating sa atin na gamot nga for that factor, for hemophilia. Walang supplier, hindi nabibili May supplier, kaya lang nga po, may kamahalan. Mahal siya. So, mostly, ng mga foundations dito sa Philippines, like your Hemophilia Advocates, your Hablos Foundation, your Blood Brothers, they rely on donations and other sponsors to get this factor 8 para maibigay po nila sa mga pasyenteng may hemophilia. Maliban sa treatment, mayroon pa bang ibang challenges? Siyempre, awareness. Not all will be, knowledgeable about the signs and symptoms of hemophilia. Pati mga health workers, pag minsan, they miss out.
Mm. on the early signs and symptoms. Kasi if you miss out on the early signs and symptoms, there will be late diagnosis. And then late diagnosis will lead to complications. At yung mga sinabi ko po ngang life-threatening na conditions like mag-bleed po sa utak or dito nga sa may abdomen. Yun din. So, hindi lang pala ito medical issue, no? So, Mm. nabanggit mo, it's a family, so may financial impact din yan, tsaka Yes. social impact, no? Yes. Medyo mabigat pa. Especially if we are in a third world country, we are Yes. at the mercy of the World Federation of Hemophilia. Hindi po kasi kaya ng health system natin na i-shoulder ang factor replacement. Unlike in mga first world countries na it's part of their health system at kaya ng insurance nila. Kaya if you will compare po yung quality of life ng hemophilia patients here in the Philippines versus those in the first world, malayo. Ito lang. Pero alam nyo ba, no, may mga bago po tayong gamot na paparating tulad mga na-share ni Doc Sam ngayon. At pwede pang bumaba ng hanggang 70% ang gastusin sa gamutan para sa mga Pinoy na may hemophilia. Alamin natin kung anong mga future ng hemophilia care dito sa Philippines at paano makakakuha ng mga tulong para sa pamilya tulad na nabanggit po ni Doc Sam. So, Doc Sam, nabanggit nyo kanina na may hope pa ito, no? May pag-asa pa ito. Ano po itong, o may mga bago bang treatment? At paano natin matutulungan itong mga families na may challenges na ganito? Recently, may bagong anti-inhibitor coagulant complex Oh, medicine na mahal dumating yan. dito sa Baka mahal Pilipinas. yan. Umaabot, pero mas affordable. Up to 70% mas mura siya kesa sa usual na binibigay natin. And then, good news din because itong sabi kong gamot, it is gagawin nilang part ng Philippine National Formulary. So, mas malaki yung chance, yung access natin to that drug for hemophilia patients. At hindi lang yun. Ang society namin, yung Philippine Society of Pediatric Society of Philippine Hematologists. Pediatric Hematologists, we are lobbying na maisama ang hemophilia sa package po ng PhilHealth. So this will be good news for all families with members may hemophilia. Pero sa mga kwento mo, Doc Sam, malaking pagbabago yun pag may bagong gamot, tapos may include siya sa ating formulary. Yes. Kasya pa ba to? Sapat na ba to? Or parang short pa rin? Kulang no? Kasi Kulang. meron siyang social, financial issue So we should not stop there. Dapat talaga number one, we have the support of the government. Yung pondo mula sa gobyerno para sa gamot. And all the, like PhilHealth also, dapat masama na siya sa package. And then, Hindi siya kasama sa not package. yet, but we are, I think, ang society is doing something about it na masama. Pangalawa, sana po kung may nakikinig po dyan ng mga wanting to become a doctor, marami po, we have more, you can be hematologist kasi we lack hematologists in the country. It will greatly help pagka marami pong mga specialists ang pupunta talaga sa probinsya, at least makakatch. Instead of, instead of going to the tertiary. Or, awareness po talaga ng health workers sa level 1 or district hospitals, level 1 or level 2. Level 2. At least if they know what to do, pwede na lang shared care ng hemophilia patients. Do part tayo ng Apex Center. Tapos, syempre education sa family and what to do if you have a hemophilia patient, how to take care of them. Kasi maraming questions like, Dok, pwede ba ako mag-exercise? Mga ganun Pag hemophilia, yes, you may. You may exercise. Kasi nga, pagka mag-exercise ka, mas strengthen din yung muscles mo. So, lesser yung bleed. Ganyan. Or, Dok, pwede po ba ako magpabakuna? Di ba pag tutusukan ako, Sugat. baka mag-bleed? Pwede naman. So, very important ang education. How to take care of them. And we are fortunate because here in the Philippines, we have foundations who are advocates for hemophilia. And we have 3, as far as I know, the Haplos Foundation, the Blood Brothers, and advocates, hemophilia advocates. Because these foundations sprung from the idea that they have family members who have hemophilia. Okay, Doc Sab, matapos natin malaman itong mga simptomas, itong mga support na binibigay ng government, saan sila pwede magpa-check up?
Pwede silang magpa-check up dito sa Baguio General Hospital and Medical Center. We have our Hema Day every Mondays. And for hemophilia, if you think your child has hemophilia, we can see you po every third Mondays of the month. Saan po ang clinic niyo, Doc Sab? Diyan ako sa Baguio Medical Center. Okay. Puntahan niyo po si Doc Sab kung meron po kayong mga ganitong symptoms. Sa ating mga viewers na nakikinig po at nanonood po ngayon, kung napapansin po ninyo na ang inyong mga anak o kayo po mismo, may madalas magkaroon ng pasa, madalas magkaroon ng nose bleeding or even joint pains ang inyong mga anak, huwag po natin itong baliwalain. Magpakonsulta po kayo agad sa inyong doctor, lalo na kung meron po kayong family history ng hemophilia, kasi maagang diagnosis po yan at save po ng ating buhay. Doc Sab? At huwag kayong matakot magtanong or humingi ng tulong. May mga grupo na gaya ng nabanggit ko na handang tumulong sa impormasyon, suporta, at minsan mga gamot. So ang hemophilia po, very rare. Medyo rare po ito, bihira po siya, pero nabanggit naman po na meron hope para dito. Sa tulong po ng mga bagong gamot, mas malakas na suporta mula sa ating gobyerno at sa tamang kaalaman po na ginagawa po natin, education at awareness campaign, ay mas maliwanag na kinabukasan po sa ating mga pamilyang Pilipino. Muli ako po inyong doktong at ito ang Health Matters kung saan ang kalusugan ninyo ay priority po namin. Kita-kits next week para sa isa na namang health mystery na pwedeng makaapekto sa inyong pamilya. Hanggang sa muli, magandang araw po ulit sa inyo lahat.